morning po muli. Welcome po muli dito sa Holy Christ Church Morning Devotion. Good morning. I have a blessed Tuesday po sa bawat isa. Sa mga nanonood sa online later. Good morning po and good afternoon sa mga taga-America. Mimi G, Miss Mel Grace. Good afternoon po mga taga-Pinas. Good morning. Mga taga-Japan. Good morning. Sis Janet, Mimi G, Sis Anna D, Brother Paz, Ramel Radios, Mimi Rose, Ate Ana, at Mimi Ana, good morning po. Ate Ana, Sis Maridel, Sis G, Mais, Bunso, good morning. Sis Mary Grace, Sis Ruby, and Lulu Caso, good kapangayo, gozaimasu. Chang Emily, good morning po. Wala po si Abeng. Ayan, mamaya mag-join na lang yun. Sige po. Palit po ng prayer. Ating pong Sis Mais. Sige po. Okay ba si Ate Ruby? Okay. Okay po. Good morning po and good afternoon po. Let's us pray po. Hallelujah. Our Father God in heaven, Lord, maraming salamat po, Panginoon Diyos, na makapangyarihan sa lahat. Dakila ka at kahanghangang iyong mga gawa, Ama. O Hari ng mga bansa, sa matuwid at totoo ang iyong mga pangako at pamamaraan, Panginoon. Sino ang hindi matatakot sa iyo? Sino ang hindi magpupuri sa iyong pangalan? Kaya naman, Ama, tinataas po namin ang araw nito. Ikaw lamang ang banal, Panginoon. Lahat ng mga bansa ay lalapit sa iyo at sasamba sa iyo, Panginoon. Sapagkat nakita ng lahat ang matuwid mong mga gawa. Panginoon, sa langit na magpangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa pagising sa amin ngayon sa umagang ito at sa hapon naman sa iba kong mga kapatiran, Lord. Ikaw po muli ang mas mapag-iyan, maitaas. Ang kabutihan mo nawa, Ama, ang makita namin lagi. Tunay lagi na maningning ang buhay namin mga anak mo. Dahil sa regalo na ibinigay mo sa amin. Sa kalayaan, kapayapaan, pag-ibig na aming natatanggap ngayon, Ama. Kaya naman muli po, gabayan niyo po ang magbabahagi ng iyong banal na salita sa araw na ito. Patauhan po ng aming sisnali, Lord God. Maraming salamat po muli sa umagang ito. Buksan niyo po muli ang aming pag-iisip, puso, upang makapasok po kami sa iyong kaharian, Lord, na walang pag-aalinlangan. Our Father God in heaven, maraming salamat po muli sa iyong banal na salita na aming pagsasaluhan sa araw na ito. At itinataas po namin na may galak at pasasalamat po sa aming mga kapatiran po na patuloy po na ibuhos niyo po ang pagpapala at gabay sa maghapong ito. O Lord God, bago po namin umpisahan ang gawain ito, pakalinisin niyo po ang aming kaluluwa. Bigyan niyo po kami ng iyong banal na espiritu at kabayan upang may bahagi at may sa buhay namin araw-araw ang iyong gustong mangyari sa amin, Lord. Maraming salamat po, Ama. Ang kaloob mo po nawa ang masunod at hindi ang aming kaloob. Naniniwala po ako, Ama, na ikaw ang aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, na walang kayang gawin, walang imposible. Kaya po, sa maghapong ito, ikaw po ang maitaas muli. Ang gawain ito ay tinatanggap na po namin ang katagumpayan. Yes, Lord. Hallelujah. Maraming salamat po, Lord God, sa lahat po ng mga kapatid kong manunood sa online, sa lahat po ng mga kapatid kong hindi man nakarating, at nubayan niyo po sila lahat, Panginoon po. Maraming salamat po. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. 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 Salamat po, Sis Mike. Ang puno na kasalamat at pagsamba sa ating Panginoong Jesucristo na tunay nga siya ang Diyos na nag-iisa ngayon at kailanman. At salamat po, Sis Mike, Sis Anna Lee, sa iyong worship song. Salamat sa Diyos. Sinamahan ka sa iyong nakapagbigay ka ng time, ng papuring, paawit na paawit papuri sa Diyos. At ang tunay na Diyos ay nag-iisa lang sa Jesucristo na namatay sa krus.
ating pong starter today, si ating kapatid na si Annalie from Japan po. At last, ito po yung last day ng testimony. At tumilos sa Panginoon sa bawat isa na po sa isang buwan nating pagbibigay parangal sa Panginoon, sa kabutihan niya, pagpahayag natin ng kabutihan ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin, na tunay nga ang Diyos, buhay, na kumikilos sa buhay natin, mga sumasampalataya kay Jesucristo. Amen. Sige po, si Sandy. Amen. Salamat po. Medyo pray lang po ng konti ulit. Ako rin po. Lord, salamat po, Panginoon, sa mga dito. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataon ko. Ito po ang usapan nito ng Panginoon at mabay may mga aral dito ng Panginoon. Kapatiran Panginoon. Salamat po sa pagpapala ng araw bago umaga ito, Panginoon. Na naman po ang mga naging kasalanan, puso at isip salita sa buong Panginoon. Araw po, Panginoon. Kayo po mapapurihan araw-araw magpakailanman. In the name of Jesus, O Lord, salamat po sa mga kabutihan. Amen and amen. Salamat po. Amen. Bago po ang lahat, gusto ko pong basahin muna po ang aking verse na napili sa aking testimony sa ngayong umaga. So, nasa Mateo 7 to 9. Mateo 7:7 to 9 po ang aking babasahing verse. Humingi kayo sa Diyos at bibigyan kayo. Hanapin ninyo Kanya ang hinahanap nyo at makikita ninyo kumatok kayo sa Kanya at pagbubuksan kayo sapagkat ang lahat ng humihingi ay nakakatanggap, ang naghahanap ay nakakakita, at ang kumakatok ay pinagbubuksan. Kayong mga magulang, kung ang anak ninyo ay humihingi ng tinapay, bibigyan ba ninyo ng bato? At kung humihingi siya ng isda, bibigyan ba ninyo ng ahas? Kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Ibibigay niya ang mabubuting bagay sa mga humihingi sa Kanya. Amen. So, ng mga humihiling po ako sa Panginoon. Ito po yung verse na nag-ano po sa akin na parang tumutugma ang mga hinihiling ko sa Panginoon noon at lagi kong pinaninindigan na, Lord, ito po yung sinabi mo na humiling sa'yo, ibibigay. Siyempre po, maraming meaning, maraming napakalalim po Panginoon ng salita ng Panginoon. Pero ang inano ko po is may kahilingan ako sa Panginoon ng mga panahon 2021. So that time po, kailangan kong umalis ng aking husband, partner, na hiniling niya sa akin na lumikas or umalis. Kailangan niya muna daw umalis ng kanyang bansa. So, sabi ko, sige, kaysa naman pilitin ako na sumama dahil hindi ko pinlano or hindi na ayon na sumama kami sa bansa nila. So sabi ko, sige, punta ka na muna doon kung yun ang plano mo. Tapos, syempre, nag-iisa na ako noon. Sabi ko, paano kaya ang gagawin ko? Sabi ko ganun. Kasi, 2 months na walang, 2 months nga ba? 2 months yun na parang wala akong kulang ang aking pambayad sa apartment. So, sabi ko, Lord, hindi ko kaya. Sabi ko gano'n, may kailangan mangyari or may kailangan akong gawin. Pero Lord, ikaw ang kasama ko. Ikaw ang gumawa ng mga bagay na pangangailangan ko. And then,
mga panahon yun, 2021 nga po, lagi akong dumadaan sa kalsada na to, dito po sa baba ng aming building. So, lagi kong sinasabi ko, Lord, gusto ko po dito lumipat sa bahay na to, sa apartment na to, sa building na to. Gusto ko, Lord, specific na hiningi ko kay God na, Lord, gusto ko yung dyan sa may verandang yan na may 8th floor. Gusto ko po kasi ang number 8. Paborito ko po ang number 8. Kasi para sa akin, number 8 is infinity and infinity or parang forever, walang katapusan, ganyan. So, sabi ko, God, 8th floor, gusto ko rin sa veranda na yan, gusto ko makikita yung hanabi, sabi ko ganun, dyan muna po ako lilipat, sabi ko ganun. Hiling ako ng hiling kay God habang naghihintay ako, and then, sabi ko, Lord, kailangan ko ng tulong muna, pinansyal, habang wala pa yung aking kapares or husband na nasa Brazil. Sabi ko gano'n, sige, tulungan mo ako, Lord. Hiling ako ng hiling lagi kay God. Kaya yung verse na to, inaalala ko lagi na, Lord, ikaw masabi, humiling sa'yo at ibibigay. So, lagi kong pinaninindigan yun hanggang sa una, lumapit muna ako sa City Hall na matulungan muna ako, and then praise be to God. Isa yun sa, alam mo yun, yung nag-iisa ka, hindi mo alam, habang yung isa medyo may problema, kaya umalis muna sandali dahil gusto niya muna niyang hanapin ng kanyang sarili, ganyan, yung mga nangyari. So, nung mga kailangan ko ng tulong, binigyan ako na God ng chance na ayudahan ako. Binigyan niya ako. Sabi ko, Lord, salamat. Gusto ko, salamat. Dahil nagawa ni God na ako ay financially matulungan. And then, hanggang sa yun na, may tulong ako sa gobyerno, salamat sa Panginoon, napakabuti ng Panginoon. Tapos, kahit ramdam ko ang kabutihan ng Panginoon dahil kahit hindi ako, kagaya nga niya, sinabi niya dito sa ano nga ba ito? Nasa nabulungan ko, part na to. Sabi niya sa part ng kayong mga nasaan nga ba yun? Parang sinabi niya dito sa part na, ayun, sa 11, Mark 7:11, kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabuting bagay sa inyong anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Ibibigay niya ang mabuting bagay sa mga humihingi. So, syempre, as a human, alam ko sa sarili ko na hindi ako worth it kay God, but napakabuti ng Panginoon, napaka-faithful ni God dahil binigyan niya ako ng tulong, and then mga tumutulong pa sa akin sa social welfare at may mga ayuda. Napakabuti talaga ng Panginoon. Feeling ko talaga, Lord, oo, karapat dapat sa inyo, pero napakabuti ninyo sa akin. Napakabuti niyo talaga. Kaya talagang hindi ko sobrang pasasalamat sa Kanya, sa Panginoon. And then mental block ako, I rebuke that. So, talagang ang buti ng Panginoon. Kaya itong verse na to, pinaninindigan ko, and ginagamit ko to kapag humihiling ako. And alam ni God na may hinihiling pa ako na hinihiling pa ako syempre na bagay na mangyari. So nung binigay mo sa akin ni God itong apartment, napaka-specific ng ibinigay ni God sa akin. And then, nung narito na ako, humiling din ulit ako kay God ng trabaho. Sabi ko, Lord, sa inyo ko nilalapit. Sabi ko sa sarili ko, ay ipag-pray ko kay God, Lord, bigyan mo ako ng trabaho. Sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng trabaho na ganitong sahod.
kaya ko yung trabaho, na magalak kong gagawin yung trabaho at malapit sa akin, kung hangga't maaari. Wala kasi akong car sa ngayon, pero sabi ko, bigyan mo ako ng trabaho. And binigay sa akin ni God. Binigay na naman sa akin ni God yung hinihiling ko yun. And then, talagang napakabuti kung iisipin lang talaga natin, napakabuti talaga ng Panginoon, napaka-faithful. Tapos, nagkaroon ako nga po ng, ito na mention ko na po before, nagkaroon po ako ng problema sa aking anak, sa aking panganay, na, ang tawag nito, grade 6 pa po siya, nagkaroon po siya ng parang siyang nabigo sa kaibigan, parang na-discourage, ganyan, hanggang sa naapektuhan siya kasi bigla na lang nawala sa ere, biglang hindi niya alam kung anong dahilan. Kahit ako, hindi ko rin alam kung ano yung naging problema ng anak ko. So, yan po ang isang mga testimony ko nga po. Hanggang sa yung anak ko hindi na po pumasok ng 2 months. And then nung first year nga po, yata nga ito, inulit ko lang po ulit nga kasi ang kabutihan ng Panginoon. Hanggang sa, kasi patindihan ni God. So, testimony ko rin po yun. So, hanggang sa nung first year sa, hindi na naman siya pumasok. Pumasok lang nung una. And then, nagkaroon na naman ng problema. Hindi na naman siya. Second year, ganun ulit. Pumasok lang sandali. Hanggang hindi na naman nagpapasok. Hanggang third year, hindi na naman po siya pumasok. Kaya panay, sabi ko, Lord, hindi ko kaya to. Sabi ko, hindi ko kaya ang problemang ito. Sabi ko, magulang ako. O nanay ako, pero hindi ko po kaya ang hinaharap kong problema ito. Kaya nilalapit ko sa kanyo. And then, naghintay na lang ako. And then, ang dami pong nangyari na hiniling yung time na binigyan ng tugo ng hinihiling ko sa Panginoon na yung tinulungan niya po. Marami pong tumulong sa aking anak. Ultimo sa bahay, lumalapit. Hanggang sa yung ang anak ko nagkaroon po ng college na parang sa dami ng tumutulong ng mga teachers, pumunta dito, meeting po ako doon, meeting dyan. So, hanggang sa nagisingan ako. Sabi niya, ma, dapat pala, nung pa ako nag-aral, sana nung pinagbutihan ko, sabi ko, okay yan. Sabi ko, at least ngayon, para mula ngayon, pagbubutihan mo. And then yun, alam nyo, ang dami na pong ginawa ng Panginoon, sa kabutihan ng Panginoon, sa paghiling-hiling ko sa Kanya palagi, na Lord, kayo po ang kumilo sa aking anak. Yung lagi ko pong kahilingan sa Kanya, na ito nga po, na pinaninindigan kong Mateo 7. So, yun na nga po, hanggang sa ang dami pong mga pagbabago sa aking anak. Naandyan na marunong, nung nag-college na po siya, lalo na lagi po siyang marunong ng gumising, natutuwa siya na, dahil kasi dati hate niya ang pumasok. Ngayon, nagising siya, gusto na niya pumasok, natutuwa siya dahil para daw siyang free nung siya ay naging pokose or junior high school. Senior high school pala. So, ayun, ang pagbabago ng anak ko. And then, ang bukod sa marunong na siyang magbiyahe, natutuwa siya, feeling niya, GU siya or free. And then, tutuwa siya sa pag-aaral niya, nagagambaro, nag-aaral. And then, sabi pa nga niya, hanggang sa, ang pinaka-point ko po dyan is, ang anak ko kahit lagi akong dumadaing na laging nakatutok sa game ang anak ko, hindi ko alam na siya pala talaga ay talagang, lagi kong inoobserbahan din po, no, sa church, lagi po siya nakatutok din. May time na nakatutok lagi sa aral ng aming pastor. So talagang nakatutok siya, and then dama ko na nangungusap sa kanya ang Panginoon.
So, yung mga kahilingan ko sa Panginoon ay ginagawa ng Panginoon. Kumikilos ang Panginoon. So, hanggang sa ito po yung pinaka-the best na nagustuhan ko sa anak ko pa po. Nitong last Sunday nga po, mayroong isang verse na gustong-gusto ng anak ko. Marami nga po akong verse na nakukulit. Dahil para po sa kanila, tinatago ko nga po yun. And then, first time na may ikinip ang anak ko. Lagi naman yung binabasa, lagi nila binabasa sa church or dito sa bahay. Pero may time na, long time na, hindi na, may time na matagal na pagkakataon na hindi nila napapanood araw-araw. Pero, may time na basa lang and then, nung time na yun kahapon nung Sunday, hanggang ngayon, kagabi, pinakita na naman niya sa akin na yung verse, sabi niya, sabi niya ganun, pinakita niya sa akin na nasa ama niya kasi siya ngayon. So, sabi ko, ang galing, sabi ko, grabe, sabi ko, ito talaga yung manangan ka lang talaga sa Panginoon. Talagang kumikilos ang Panginoon. So, yung hinihiling-hiling ko na talaga na wag talagang kumilos ang Panginoon sa aking mga anak. Isa po yan sa mga kahilingan ko na tinutugon ng Panginoon. Talagang humihingi pa siya sa akin ng case ng kanyang cellphone. Dalawa, isa yung normal lang na case na cover at isang may flip na cover na mayroon pang wallet. Kasi ang rason niya, doon niya daw ilalagay ang verse ng verse card niya. Sabi ko, wow, talagang ito na yung isa sa mga hinihiling ko sa Panginoon na tinutugon niya. So, sabi ko, napakabuti ng Panginoon. Kaya, siyempre, nangungusap din sa akin ng Panginoon na ay, ganyan siya kabuti. And, tunay na ako'y nagpapasalamat sa Panginoon at gaya ng dati, sabi ko sa Panginoon, kung sakasakali na magkakaroon na po ako ng chance na magkaroon ng car, willing akong maglingkod pa ulit kay God na kung doate ginagawa ko na may kaibigan ako na may kakilala is ang punteriya ko is to evangelize. So kung ano yung nagagawa ko noon, sabi ko, Lord, may another kahilingan nga po ulit ako na Lord, bigyan mo ulit ako ng chance na magkaroon ng car, pero yung second ko, ikaw ang bahala. Kung aalis na ako sa ayuda sa ngayon, tulungan mo ako na sa aking magiging sekatsu or budget dito sa bahay. And willing akong maglingkod ulit, Panginoon, kung magamit ang sasakyan ko, hindi lang pang private, pang sariling gamit, pero ang magsilbi din sa iyo, Panginoon. Kasama ng aking, hindi lang para sa aking mga anak, kundi para rin sa iba. Para gaya ng dati na hinihiling ko na, Lord, ang sasakyan na to, hindi lang para sa akin, kundi hindi lang sa pamilya ko, kundi ang magamit ko rin sa ibang tao. So, yan po ang mga iba't iba kong mga testimony sa ngayon. And syempre, buhay pa tayo, may mga chance pa na kayang ibigay or another mga testimony pa sa buhay natin na pwedeng ibigay pa sa ating God. And alam ko yun ng ating Panginoon, as we know. Kaya maraming salamat at papuri po sa ating Panginoon na napakabuti. Back to you na po. Salamat sa Panginoon. God bless po sa ating lahat. Nandyan po ba kayo? Amen, amen. Hallelujah. Ikot ng ikot eh. Amen. Praise God. Praise God. Hallelujah. Tunay nga pong tapat ang Panginoon. Praise the Lord. Wala na po yatang sasaya pa. Magdudulot ng kaligayahan sa ating mga puso. Kapag nakita natin ang ating mga anak na ligtas o kaya naman ginagamit o lumalapit sa Panginoon. Amen po ba? Papuso naman po sa mga nanay dyan. Sa mga nanay na talaga naghahangad at na ang ating mga anak ay makasama natin naglilingkod sa Panginoon. O kaya naman
naglilingkod na o kumikilala na sa Panginoon. Maraming salamat po. Amen. Ayan, si Mimi Ana talagang isa si Mimi Ana sa nag-inspire din sa atin. Ano po, talagang kanyang mga anak, pag nagba-Bible study sila, nandyan, natutuwa ako. Sabi ko nga, sana naunawa ng aking mga anak. Subalit, alam niyo po ba, masingit ko lang po, Sweetie. Sabi ko, Sweetie, kailan tayo, magli-lead? Kasi nabanggit nga kahapon yung, congratulations po. Another segue sa segue. Nag-umpisa na po yung kay Brother Paz, di po ba? Ay, yung pag-aaral. Naisip ko naman kahapon, Sweetie, mag-start na din tayo para sa mga kabataan. Kasi para sa mga adult, ang dami natin inapupuntahan. Pero sa mga kabataan na sa wika nila, wala. Since you have, na marunong ka din pong magsalita. Ayan, andito ang mga nanay na mga marunong magsalita ng mga banyagang wika. Wow. Sama-sama po tayong ating, hesgata. Save ang ating mga, rescue ang ating mga anak. Lord's will, God's will, God's time, Sweetie. Ayan, si Mimi Ana, si Marie. Ayan, sino po yung mga nandito na may mga anak. At ang ating mga anak po ay gamitin nawa talaga ng Panginoon na magpahayag. Ayan. Magpahayag ng kanyang salita. Amen. Balikan po natin yung verse ngayon na ginamit ni, na binahagi sa atin ni Sis Annalie, Sis Maria. Humingi kayo, Mateo 7:7-9 po, Humingi kayo at kayo ay bibigyan. Marami po sa atin wala kasi hindi humihingi. Kami pong magkakapatid, ilang taon na kami dito sa Japan. Wala kami sa Pilipinas. Hanggang dito naman Amen? Wala po kami kasi late na lang po namin naisip na we're so contented, so happy na hindi man lang kami nakapag-isip na humingi sa Panginoon na gusto namin ng magandang bahay, gusto namin ng, ang dami namin ngayon, namin naiisip na, paano pala, uwi tayo, wala tayong ganito, wala tayong ganon. Saka lang namin naisip, pero noon, hindi namin naisip yan, nandito na kasi yung pamilya, so nandito lang yung iniisip namin, di ba? And we're so content na okay na. And then we realize na hindi masama ang humingi, hindi masama ang magpundar, hindi masama, alam namin hindi masama, pero hindi talaga namin hiningi. Katulad ng prodigal son, di po ba? Yung kanyang anak, nagalit nung bumalik yung kanyang kapatid. Bakit po? Kasi nga, naglayas yan, winaldas yung mana niya Bakit pagbabalik niya, pinaghandaan niyo pa ng piging? Pinagkatay niyo pa ng pinakamatabang alaga nating hayop. Samantalang ako, na naglilingkod sa inyo, buong buhay ko nandito ako, hindi niyo man lang ako pinaghandaan ng ganyan. Ano ang sabi ng hari sa kanya? Kanyang ama, anak, kasama kita buong buhay ko din, di ba? Parang gano'n. And everything I own is yours. So, enjoy mo kung anong meron ako. Tatay mo ako. Ang kaso, hindi rin niya nakita yung need na, sige, magsaya tayo mga kaibigan. Ipagdiwang natin yung aking kaarawan. Wala din siyang ganon, di ba? Ang nasa puso't isipan lang niya, magsilbi sa tatay. So, hindi natin dinesire. Hindi natin hiningi. Kaya, wala tayo. Kaya nga sabi ni Sis Maria kanina, God, I'm not worthy. Pero marunong siyang humingi. Marunong siyang mag-desire. And she asked specifically, at si God, hindi yan nanguhula. Ay, ito ang gusto ni Maria. Hindi siya ganon. He knows kung sino ang dapat niyang bigyan, kung ano ang dapat niyang ibigay. Pangangailangan yun ni Maria. So, kahit na alam niya na, sabihin na natin, hindi naman to worthy anak ko Pero kailangan niya kaya ibibigay ko. Wala pong tatay na, hindi kita pakakainin. Humihingi, nagugutom. Hindi kita pakakainin. Nabasag mo yung vase. O, diba? Lagi na lang nabasag na vase ang example, Sinira mo yung laruan mo.
nawala mo yung PSP mo. Sabi ko sa'yo, huwag mo dadalhin yung PSP mo sa labas. Tingnan mo, nasa na. Noon DS pa no? Ngayon PSP na. Diba? Hindi ba hindi tayo ganyan mga magulang. Kahit na ilang ulit nagkamali ang ating mga anak, pakakainin pa rin natin. Hindi mo lalagyan ng susi ang ref. Diba? They can get whatever they want. Kasi nga, alam nila, tahanan ko to, lahat ng binibili ng magulang ko para sa aming lahat. I have the right, I have the freedom. Nakunin ko ano ang nandyan sa ref. Kainin anytime I wanted to. Diba? So, tayo po kasi hindi nag-desire. Pakeme pa tayo sa Panginoon. Bahala na si God. Alam niyo pa ang kailangan ko. Di sana pinagaling na niya lahat ng bulag. Di sana, di po ba? Kasi lahat tayo, meron tayong mga desire. Meron tayong mga level of priority. Walang taong walang pera. Wow. Wala bang magre-react? Walang taong walang pera. Di po ba? Yun nga lang, kanya-kanya tayo ng priority. Wow. Mayayaman mga anak ng Diyos. Amen. Wala totally si Miana. Di po ba? Walang taong walang pera. Ayan, no. Sa Ate Lily, napapuso. May pera yan. Yun nga lang, ibang priority. Anong priority? Bills. Di po ba? Bills ang priority. At saka, pagkain. Mawala na ang lahat, pagkain lang wala. Hindi pwedeng mawala ang pagkain. Di po ba? So, lahat tayo may pera. Lahat sumasahod. Kahit pa part-time ka, kahit pa maliit yan, malaki, pera pa rin yan. Hindi po ba? Iba-iba nga lang tayo ng priority. Amen? So, alam ng Diyos kung ang dami mong gusto. So, gusto ng Diyos, nais ng Diyos, hingin mo. You don't have because you don't ask. Nasa James po din yan, nakasulat. Kaya nga po tayo ay nabibigyan kasi humihingi tayo. At hindi ka hihingi sa panalangin kung wala kang faith. Katulad ni Maria, God, I'm not worthy but I need this. By faith, di ba? Ako noon nakapapagalit lang sa akin ng magulang ko kasi matigas ang ulo ko. Hindi ako mag-hunger strike. Bakit? Kakain ako. Hindi ako kumikibo, pero kakain ako. Kapal na mukha. Pinagalitan ng magulang, pero oras ng pagkain. Kain na, kakain din. Ayoko magutom. Bakit? Salbahe, no? Pero, ayun po, humanap kayo at kayo ay makakatagpo. Imagine niyo po yon. She knows where she wanted to live. Hinanap niya pa. God, yan. Itong lugar na to ang gusto ko. Kailangan niya ng bahay, kailangan niya ng pinansyal, wala yung kanyang kabiyak, hindi po ba? Kailangan niya, marunong siya. Sinong hinanap niya? Ang Diyos. Una sa lahat, the blesser. Siyempre, dun ka sa tatay, wag ka sa anak. May ganun Amen? Dito po lang yun sa lupa, ha? Pag sa langit, pareho. Anak at tatay, pareho. Sa kanila ka humingi. Dito sa lupa, ganon. Hanapin mo yung nagbibigay. Hanapin mo yung source. Diba? Huwag ka dun sa bodyguard lang ang yabang na. Diba? Uy, bodyguard yan ni Mayor. Hindi naman siya si Mayor. Pero boyfriend mo pa lang yung bodyguard, ang yabang na, no? Pero tayo po ay maghanap tayo sa Panginoon. Hanapin natin. Sa Kanya lang po natin matatagpuan ano man ang pangangailangan natin. Amen? Kung kay Achilles, nagka-problema siya. Di po ba? Sino ang hinanap niya? Ang Panginoon. God, kayo nang bahala sa anak ko. Hindi natin kayang pigilin yan. Tanggalan mo ng internet, tanggalan mo ng cellphone, tanggalan mo ng game, tanggalin mo lahat. Ano nangyari? To some, nagre-rebelde pa yung mga bata. Di ba? Na-share din po yan ni Ate Lily, di ba? Doon na sa kwarto, namumuhay yung kanyang anak. Dinadala niya ng pagkain, di po ba? Nagdadala na ng pet bottle, doon na umiihi. Kung pwede din lang doon magdala na ng kung may arinola lang, doon na siya mag-arinola, no po? Doon na siya lahat.
Bakit? Na ano siya? Na-hook talaga sa game. Hindi na nagtrabaho. Hindi po ba? Pero alam niyo po, sa Ate Lily, suporta lang sa anak kasi hindi pwedeng magutom, hindi pwede lahat. Pinakita pa rin niya ang pagmamahal. At ngayon po, umaani siya. Hindi niya tinigilan sa panalangin, hindi niya ipinakipaglaban niya sa panalangin, inilapit niya sa Ama, sa ating Ama, sa Panginoon. Katulad din na nangyari kay Sis Maria. Inilapit lang niya sa Panginoon, kayo na po bahala. At gumamit talaga, kumilos ang Panginoon. Ginamit ang mga social welfare, ginamit ang mga teacher. Kasi mahirap kasi lalo na sa may language barrier, di ba? Tapos iba yung age gap, di ba? Talagang ang hirap na makarelate sa kanila, lalo na sa atin. Tapos yung kinalakihan natin, iba. Kinalakihan nila, iba. Ang hirap po talaga magdisiplina. Iba ang culture na kinalakihan nila. Kaya hindi natin may apply yung culture natin na kinalakihan natin. Ang hirap po talaga. Pero alam niya kung kanino lalapit. Alam niya kung sino ang hahanapin niya. Hindi si Mayor. Hindi din wala din yung kabiyak niya, di po ba? Iba din ang pag-iisip. Naku, lalo na kapag magkaiba kayo ng paraan. Ano po? Magkaiba kayo ng paraan ng pagpapalaki, ng pagdidisiplina sa bata. Ay, naku po, ang hirap. Lalo na't kumukontra. Buti sana kung pinababayaan ka lang na, o sige, bahala ka sa anak mo. Pag nasa akin, akong bahala. Hindi talagang may tutol pa. Kaya, ang hirap po talaga. Subalit, atin pong hanapin upang ating matagpuan ang kasagutan. Amen po. Sabi niya dito, tumuktok kayo at kayo'y pagbubuksan. Amen. Wala po tayong ibang kakatukan kung saang bahay kayo nais pumasok. Hindi po ba? Hindi kayo pagbubuksan ng kapitbahay kung dito kayo kumakatok sa bahay ko. Sabi nung sa trabaho po kasi meron kaming monitoring, dadalawin namin sa bahay, kumusta ba yung mga bata, ganun. Yung kanilang mga lifestyle sa bahay at dito sa school, yung mga pagbabago, po. So, minomonitor namin. Tumatawag na, bakit walang bumubukas ng pinto? Di ba gantong usapan? Nako po. Ang bahay niya, 4th floor, nasa 3rd floor sila kumakatok. Hindi nga sila pagbubuksan. Di ba kahit ilang beses kayo mag-doorbell? Sabi niya, teka nga, ano nga ba ang number ng room? Di ba? Yung number ng apartment, nasa 4th floor, nasa 3rd floor sila. Talagang hindi sila pagbubuksan, mga kapatid. Ano po? We should know kung saan tayo dapat kumatok. Nang si Jesucristo ay kumatok sa ating mga puso, ito'y ating pinagbuksan. Kaya wag mong sabihin na tatanong ko sa tatay ko, tatanong ko sa nanay ko. Sa atin kumakatok ng mga puso ang Panginoon. Wag nating i-base sa ibang tao ang mga desisyon natin, mga kapatid. If you want to be saved, it's your individual po, personal decision mo yan. Wag mong itanong sa asawa mo, wag mong itanong sa anak mo, wag mong itanong kung kahit kanino. If you want to be saved, ask yourself. Ask yourself. Po? Huwag nating itanong sa ibang tao. Or, lang natin yan, excuse. Pag tinanong ka, pupunta ka? Ay, teka lang, tanong ko sa may case by case po Yung iba, ginagamit yan. Tatanong ko sa asawa ko kasi alam niya hindi papayag asawa niya. Tatanong ko muna kasi, pag-iwas, po, or delay. Hindi, teka muna, tanong ko muna, confirm ko muna kung pwede. Baka, gamitin niya yung sasakyan, o kaya, baka may lakad kami, baka, di ba? Ang dami nating, ang dami nating mga excuses, po? Ang dami nating, kilala natin mga sarili. Lalo na pag dinadaya natin ating sarili. Mag-ingat lang po tayo not to deceive ourselves. Na tayo mismo yung kasinungalingan maging katotohanan na sa buhay natin. Alam natin kung kanino tayo hihingi. Alam natin kung sino ang dapat hingan. At alam natin dapat kung ano ang hihingi natin.
Dapat po yan proportion or parallel sa kagustuhan ng Diyos, dahil kahit hindi ka worthy to receive, you will have it. You will receive it. That's how God loves us. Wala pong tatay o nanay o magulang na hindi binibigay sa anak kapag kailangan niya. Kahit na siya ay kapapalo mo pa lang, no? Ang mga bata, no? Kapapalo mo pa lang, kapapagalit mo pa lang. Wala na, limot na, mahal ka na uli, tapos hihingi na uli. Di po ba? They know their rights. They know whom to ask. Hindi yan magtatanong sa tatay, sa nanay magtatanong. Ano po, dito sa amin baliktad. Kay Papa manghihingi kasi si Papa all out. Kay Mama hindi. Ang daming hindi pwede, no? Ang daming hindi pwede kay Mama. Pero kay Papa pwede lahat. At mahal yan. Hindi yan pwede. Hindi pa yan marunong, bata pa yan, pero pwede. Ano po? Kaya, mga kapatid, salamat po at sinamahan nyo kami sa isang almost a month, na testimonies na nakita natin kung paano ang Diyos kumilos sa ating mga buhay. Kung paano niya tayo ginabayan, kung paano niya sinagot ang ating mga panalangin in all areas of our lives, mga kapatid. Physical ba yan? Kagalingan ba ang hiningi mo? Yes, yesterday, it was a powerful testimony too. Kagalingan, mga kapatid. Answered prayer, 20 years, di po ba? Yung mga relasyon. Ang dami mga testimonies nating nasaksihan, mga kapatid. Alin po ba doon ang nakarelate kayo na nagbunsod sa inyo na talaga magtiwala din sa Panginoon para sa kasagutan ng inyong mga panalangin? At tunay nga po na hindi tayo magsasawang manalangin. Alam natin ngayon kung kanino tayo dapat humingi, ano ang dapat hingin, at kailangan po katukin natin. Sabi nga ni Pastor patuloy tayong kumatok. Huwag tayo magsawa hanggang tayo ay pagbuksan. Hanggang makuha natin ang kasagutan. Because all our prayers are answered. Sabi po kay David, no? From the very first day na nanalangin si David, binigay na ng Diyos ang kanyang kasagutan. Answered prayer agad. Pero bakit natanggap ni David after 21, after 21 days. Kaya nga meron tayong Daniel's fast, David's fast. Meron ba tayong ganun? Tama ba ako? Si Daniel ba yon? Yung mga ganyang fasting, 21 days bago niya natanggap. Kasi nga, pinadala na ng Diyos yung kasagutan. Kaso, yung angel na nagdadala ng kasagutan, hinarang sa spiritual realms. Hinarang ng mga kampo ng kaaway. Ayaw ipaabot sa atin. Pero si Daniel, patuloy na nananalangin. Nanalangin hanggat di niya natatanggap yung kasagutan. At pinakinggan yun uli ng Panginoon. Ano ang sabi? Pinadala na niya si Michael, Arkanghel. Para makipaglaban. Siya na makikipaglaban sa mga pumipigil na mga kampo ng kadiliman. Siya na ang nakipaglaban upang maiparating kay Daniel ang kasagutan. Amen? Kaya mga kapatid, kung yang hiniling mo, napakahalaga, napaka-importante, precious in your eyes and in God's eyes. Nako po, ang daming hadlang niyan sa spiritual realms. Pero wag kang mag-alala. Tudokuyo. Makakarating din po yan. Makakarating yan. Gagamit ang Panginoon ng pinakamalakas niyang anghel, si Michael Arkanghel. Ipadadala niya yan para isahan na lang, matalo yung mga pumipigil sa, hindi lang sa himpapawid, lahat ng ginagamit niyang hadlang. Kaya patuloy lang tayo. Hanggang sa makuha natin ito. Amen po. At pagkatapos, wag po natin kalilimutan na magbalik ng pasasalamat sa Panginoon
To God be all the glory po, wala po sa atin. Amen. Patuloy lang po tayo. Katulad daw po ng ng ulan, di po ba? Hindi yan uulan kung hindi ang ulap na pupuno, bumibigat, saka ito babagsak. Anong verse nga po ba yon sa Proverbs? Keep on praying. Kapag puno na ito, ibubuhos din yan ng Panginoon. Ang dami pong ginagamit na halimbawa ang Panginoon, Pero magpatuloy lang po tayo dahil certainly ibibigay din ito sa atin ng Panginoon. Huwag ka pong mag-alala kung tayo ay hindi mga perpekto, hindi tayo mga tapat na naglilingkod sa Panginoon. God knows we are not perfect. We keep on sinning. We always fall. Wala pong halaga yan sa Panginoon. Ang mahalaga, yung pagtayo, paghingi ng tawad, yung paglapit, marunong tayong humingi sa Panginoon. That matters to God. Hindi pa nga tayo, makasalanan pa nga tayo. Ibinigay na niya si Jesucristo. Ngayon pa, na nakilala na natin siya, tinanggap natin, nagkamali lang tayo, nagkakasala, di lalo na. His grace is bountiful. Napakalaki, napakadami. His mercy, limitless. Kaya wag po tayong mag-alala. Every time we fall, itatayo niya tayo. Andyan ang kanyang kamay. Sa paborito ni Chang Emily, Isaiah, His hands are not too short. Para tayo po ay abutin. His ears are not deaf. Para inclined daw sa atin. Talagang ilalapit pa niya. Anak, ang hina naman ng boses mo. Kulang ka sa confident. Diba? Ganyan yung mga bata Pahingi ng 100. Pag pera na, mapahingi, magkano? 100. Ang hina, Pero kapag alam mo kasing confident ka, yung tuition ko ha, di ba? Kahit gaano kamahal, yung tuition ko ha. Hirishiko, di ba? Ganon tayo. Malakas ang boses. Pero pag hindi ka confident, pahina ang boses. Pahina. Pero still, God's ears are inclined to us, sabi nga sa Biblia. Kaya, yung kamay, yung tenga, talagang andun ang puso ng Panginoon. Kaya mga kapatid, never fail to ask, seek, and knock. And certainly, matatagpuan, makikita, at matatanggap natin ito. Huwag lang po tayong manghihinawa. Amen? Tagal lang man ang aking cue. At tagal man ang aking cue. Hallelujah. Purihin ng Diyos. Amen. To God be the glory. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Isa po sa pinakamahalaga ay ang pagiging mabuting halimbawa sa ating mga anak. Napakaganda po ng sinabi niyo kasi ginawa mo ang lahat kung ano yung dapat natin ituro sa ating mga anak. Kagaya ni Mary, ay hindi ko makakalimutan yung sinare ni Ate Ana sa akin noon. Yung, alam mo, ang pinaka-the best na pwedeng may advice ng isang ina sa kanyang mga anak is yung sinabi niya sa the miracle in Cana, the first miracle of Jesus, yung do what He says. Sundin mo lang kung ano ang sinabi niya ng Panginoon. Yun, naubusan na sila ng wine. Gawin niyo kung ano sasabihin. Ibig sabihin, napaka-simple pero kasi nung habang nagsasalita po kayo, meron akong na verse. Psalms 37:25, Sabi sa Psalms 37:25, basahin ko lang po, Sabi ni David, ito yung kanyang observation. Observation ni David. Psalm 37:25. Sabi niya, I was young and now I am old. Yet, I have never seen the righteous forsaken or their children begging bread. Diba? Sa Tagalog, ako'y naging bata at ako'y ngayon matanda na. Ngunit hindi ko pa nakita kahit kailan na ang matuwid ay pinabayaan ng Panginoon o ang kanyang mga anak ay namamalimos ng pagkain. Imagine, dahil sa ating, sino bang matuwid, di ba? Sino bang matuwid? Kailan ba ituturing na matuwid ang tao?
when we come to Jesus, because kapag inalay natin ang ating sarili kay Jesus, dahil sa ating pananampalataya, Romans 9:30 up to 32, kung babasahin niyo po yan, mahanap natin yan. Basahin po natin, Romans. Ano ngayon ang masasabi natin tungkol dito? Ang mga hindi Hudyo na hindi nagsikap na maging matuwid, hindi nagsikap na maging matuwid, ay itinuring ng Diyos na matuwid ng dahil sa kanilang pananampalataya. Hallelujah! Because of our faith, we are considered righteous by God. At unrighteous, sabi ni David, wala pa akong nakikitang righteous na pinabayaan ang kanilang mga anak na mamalimos ng pagkain. The generosity of God to the righteous ay talagang makikita. Talagang nagmamanifest. Makikita natin na si Lord ay talagang hindi niya pababayaan ang mga taong matuwid. Kung ang hindi nga matuwid ay hindi niya pinababayaan. Pinasisikat niya ang araw sa matuwid at sa hindi. Pinauulan niya ang mga tanim ng mga masasama at sa mga mabubuti. How much more sa matuwid? Sabi nga kanina, di ba, sa last verse na ibinigay mo, kung kayo nga na bagamang masasama ay nagbibigay kayo ng maganda sa inyong mga anak, how much more? Di ba? So, napakaganda po na tayo, nakipag-isa sa ating Panginoon si Kristo. Tayo ay nilapit natin ang ating sarili kasi hindi lang tayo makaka-benefits niyan ay makaka-beneficio niyan No, we don't come to God because of the benefits. No? Hindi naman tayo lumapit sa Kanya para sa beneficio. Pero dahil sa paglapit natin sa Kanya because of the conviction of the Holy Spirit, kahit hindi natin habol ang beneficio, mayroon hindi natin mapipigil ang blessing ni God No? Na-convict tayo na tayo makasalanan, isa yan sa pagkilos ng Banal na Espiritu sa atin. Kasi ang nais niya, magkaroon tayo ng restoration, ng reconciliation sa Kanya. Kaya tayo na-convict, kaya tayo lumalapit sa Kanya, kaya tayo humingi ng kapatawaran sa lahat ng ating pagkakasala at pinalikuran na natin ang mga gawain yun. And then, dahil doon, pati yung mga anak natin na bless. Ang blessing ni God, ang generosity ni God ay generational. Hanggang sa kaapu-apuhan natin dahil lang sa ating pagtalikod sa kasalanan at lumapit tayo sa Kanya. That is the best legacy that we can leave to our children. Diba? Napakaganda po ng Kasi, kagaya niyan, diba? Sinabi mo si Achilles, nakikinig na sa'yo, maraming tumutulong sa kanya. It is because of God. Kaya ang daming tumutulong kasi hindi nagpapabaya ang Diyos Talagang, ang Diyos talaga, kung mag-boost ng blessing, lalo na kung ang pinapanalangin natin ay aayon sa kanyang kalooban. Like for example, si Hannah, kung lagi ko na-share, ang kanyang prayer ay ayon sa kalooban ni Lord, bigay agad Hindi pinapatagal ng Diyos. Pero minsan din, kaya pinapatagal kasi hindi pa tama, hindi pa right time. No? Pero patuloy lang po tayo sa paggawa ng arko kahit na hindi natin nakikita kukulan. Kasi inuutos ng Diyos Amen. Patuloy lang tayo sa pagmamarcha kahit nakita natin na ang bader ay hindi nayayanin. Let's keep walking. Sapagkat, we are being made righteous dahil sa ating pananampalataya. Patuloy lang tayo. At saka, dahil dyan, ang blessing ni God, ang generosity ni God, hindi lamang sa atin, pati sa ating mga anak, at pati sa anak ng ating mga anak, hanggang generational yan, hanggang sa aalis na tayo dito sa mundo. Ang blessing ni God nagpapatuloy because God's generosity is generational. Amen. At saka ang nais ng Diyos is maranasan natin ang kanyang generosity. No? Ma-experience natin ang kanyang pagkabukas palad. Guys, nais ng Diyos na makita kasi gusto niya mag-glorify siya Kaya huwag tayo makalimot na ipahayag ang pasasalamat natin, ipahayag ang magpasalamat tayo tuwing nakita natin ang ating mga anak na pinagpala ng Diyos. Huwag tayo Lord, thank you. It is because of you. It is because of your grace. Kaya, andyan ang iyong pagpapala. No? God's generosity is meant to be experienced talaga. Talaga sinadya ng Diyos na maranasan mo ang ating generosity. Amen. Kasi bakit? Di ba sabi ni David I was young nung ako'y bata pa. Ngayon ako'y matanda na. Ibig sabihin, I have
never seen the righteous forsaken. Hindi ko nakita na ang matuwid, pinabayaan, o ang kanilang mga anak ay namamalimos na. Ibig sabihin, nakita niya in his own eyes. Ibig sabihin, na-experience niya ang generosity ni God. Hindi lang sa kanya, pero sa mga tao, matuwid ito, matuwid ito. Kailanman hindi ko nakita itong pinabayaan ng Diyos. Pati, malimos ng pagkain, because God provides for them. Kailan nag-umpisa yun? Nung siya ay naging matuwid, siya ay naging righteous. Kailan naging righteous ang tao? Kapag ang tao ay nananampalataya, we are being made righteous by our faith. Amen. Dito po ako magtatapos sa Romans 8:32. No? Ang Romans 8:32, napakaganda dito. Ito ang sabi ni Pablo. Kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait, sa halip ay ibinigay para sa atin. Si God, si Jesus daw, hindi niya ipinagkait sa atin, ibinigay niya para sa atin para magkaroon tayo ng kaligtasan. Tiyak na ibibigay din niya sa atin ang lahat ng bagay. Amen? Romans 8:32. Kung ang Diyos na, ang sarili niyang anak, ang bugtong niyang anak, hindi niya ipinagkait sa atin upang magkaroon lang tayo ng kaligtasan, upang ma-reconcile lang tayo sa Kanya, upang makasama lang natin siya kung tayo aalis na dito. Hindi nga niya ipinagkait yun eh. How much more yung mga hinihiling natin na nakikita niya talagang pangangailangan natin? How Amen. much more ang tuition fee ng ating anak? How much more ang pambayad natin ng kuryente? How much more ang kakainin natin bukas? Kung ang anak mo nga, kaya kong ibigay sa iyo, ayan. Ang kakainin mo pa kaya bukas, ang hindi mo kaya ibigay? Ang pamasahe mo kaya, hindi ko kaya ibigay? Amen. Di ba? kung si Lord, kung ang Panginoon mo nga kung ang aking bugtong anak, ibinigay ko nga sa iyo para mag-fellowship tayo pagdating mo dito sa langit Because all I ever wanted, sabi ni God, is your heart to be with me once again. Kung kaya kong ibigay ang aking bugtong na anak, how much more ang iyong pangangailangan? How much more ang pangangailangan ng anak mo? How much more? Diba? So yun lang po, manatili po tayo. Wala pong sayang ang ating pakikipagdiig sa Diyos. Walang sayang ang bawat oras natin sa pakikipag-isa natin sa Panginoon. Ang bawat panalangin, ang bawat patak ng ating luha ay Kanyang nababatid. Kaya patuloy lang po tayo. Pasalamat lagi. Laging panalangin natin na may pasasalamat, sabi ni Pablo sa Philippians. Always pray with thanksgiving. No? Kaya yun, maganda po yung legacy. Iniwan natin sa ating mga anak na kasi kailangan kasi makita din nila sa atin na tayo totoong nananampalataya sa Diyos. Kasi baka sabihin ng anak natin, ang mga sinabi mo, hindi mo naman ginagawa. Pero isa yan sa ebidensya na kapag sila ay sumusunod, nakita nila sa atin na ang ating mga sinasabi ay ginagawa natin. We practice what we preach. Kaya naging asin at ilaw tayo, kaya sumusunod sila kasi nakikita nila na seryoso tayo sa ating mga sinasabi. So, Amen. yun lang po, marami po. Amen. Salamat po. Ang sagwano, no? Ano to? Naglalagay na asin. Wala naman lasa. Anong klaseng asin yan? Asan? Mama, ano ba naman tong flashlight na to? Hindi gumagana. Hindi gumagana. Di ba? So, kailangan ganun po talaga tayo. Sabi po sa salamat Brother Paz, sa Romans 9:33. Gaya ng nasusulat, tingnan ninyo, inilalagay ko sa Zion ang isang batong ikabubuwal at batong katitisuran. At ang sumasampalatay sa kanya ay hindi malalagay sa kahihiyan. Amen. Kaya, hindi daw na forsake ang sino man na naniniwala sa kanya at hindi rin siya malalagay sa kahihiyan. Sabi ni Sis Eden kahapon, 'di ba? Sabi niya, "Nako, kailangan God, kailangan talagang gumaling siya kung hindi mapapahiya ako sa anak ko." 'Di ba? Sabi niya kahapon. Pero salamat, hindi tayo talaga ipapahiya ng Panginoon. Tayo ay anak niya, dala-dala natin pangalan niya. 'Di ba nanalangin tayo in Jesus name? So imposible na ipahiya tayo ng Panginoon. We bear His name, we carry His name. Amen po. Maraming salamat mga kapatid. Ayan po, no?
Si Chang nag-heart na. Nagpaparamdam na si Chang. Ayan po. Sige po, Chang. You can, share your insight. Mapagpalang umaga na naman pong muli. Hallelujah. Paalang lang po, no? Tunay na nakabless po ang bawat isa. At Amen. tunay na sa ating mga anak ang ating pong legacy na makikita po nila sa atin po, mga magulang niya. Kaya tayo po ay maraming kahilingan, walang katapusan po ang ating kahilingan sa ating pong buhay, lalo na po sa ating Panginoon. Pero kailangan din po natin ng sumunod din po sa kanyang mga utos. At ibibigay din po niya ang ating pong pangangailangan sa araw-araw. Yung po ang ang kahilingan ni Sis Nali, laging talagang direkta po talaga, no? Napakabana po niya. Gusto kong magkaroon ng apartment na gano'n. Gusto niya pa yung number 8, po? Specific. Lord pa po, specific po talaga ang kanyang kahilingan talaga. Kasi po yung maraming may gusto ng number 8 na number po na yan eh. Kami rin po nung lumipat sa bahay, December 8, gano'n, February 8, kung anong number. Basta may 8 po, no? Kaya, praise God, napaka rin ang number ni natin, gusto niya na infinity. Kasi hugis nga po, no? Tunay nga, maraming may gusto po niyan. Kaya praise God sa buhay ni Sis Nali talaga na lahat po talaga ipagkakaloob po ng ating Panginoon. Dahil pag hindi ka humihinto ng panalangin o ano kaya yung mga prayer mo sa Kanya talagang hindi mo binibitawan. Hindi ka niya pahihindian na ito ibigay. Kung hindi man niya maibigay kaagad ay alam po ng maghintay po tayo, wag po tayo mainip sa mga kahilingan po natin. Dahil ang Panginoon ay tayo po ay dinadalisay pa po tayo sa pamamagitan ng kung saan hanggang saan ang ating pananampalataya. Kung hanggang kailan po ang ating pong pagtitiis. Kung kailan sabi nga po yung pong ginto dinadalisay sa pamamagitan ng apoy. Doon po sa po yung data Santiago sa Pedro. Basta mayroon po salitang ganun ng ating Panginoon. Tayo naman po dinadalisay sa pamamagitan ng pananampalataya kung hanggang saan po tayo maghihintay, hanggang saan po tayo magtitiis. Pero tayo po patuloy na humihiling sa ating Panginoon. Walang kumpay na kahilingan sa araw-araw lang po. Si Brother Paz na maraming kahilingan po yan. Alam po natin na alam ko po ang kahilingan niya. Number 1 din po yung kanyang pamilya, di po ba? Na makapiling din po niya. Makasundo po sila. Yan po ang lagi niya pong inihiling talaga sa Panginoon. Walang tigil. Ang kanya pong panalangin. Kaya sinasamahan po natin siya ng kanyang pamilya. Ay makita rin po niya kanyang mga anak na makakilala rin po nawa ang kanyang mga anak. At pati po yung kanyang asawa nga po magkalapit na po sila. Pero alam po natin na may God is perfect timing po, makakaano rin po yun. Mangyayari din po yun. Alam po natin na sa Panginoon, lumapit na po nakikita na po ng kanyang pamilya na ginagamit na po si Brother Paz. Naglilingkod na po siya. Kaya Amen. si Brother Paz ay alam po natin na kanyang kahilingan ay matutupad din po yun. Kaya praise God po, tunay nga po nakakagalak po na ang ating pong kahilingan ay sabi nga po, kumatok ka at aking pagbubuksan. Sabi nga po nabasa pong talata ni Sister Nali, tunay na tayo po'y kumakatok sa puso po ng ating Panginoon lagi. Hindi po tayo nagsasawang kumatok at tayo naman po ay kanyang dalawang kamay na pagbubuksan. Po mga kapatid? Kaya Amen. wag po tayo magsawa, maghinawa. Una nga po ay manalangin at tayo ay kanya pong tutukunin lagi sa kanyang ating panalangin sa lahat ng oras. Sabi nga po, yung pong kanyang telephone number ay yung pong binasa ko po kahapon, yung hindi alam
Maya 2:10. Tumawag lang po tayo sa Panginoon at Kanya na po tayo tutugunin. Alam po, hindi tayo niya bibiguin sapagkat tayo po ay laging humihiling at tunay nga po na sa ating buhay, papasalamat po tayo lagi. Yung pong aking kahilingan din po lagi, yung pong araw-araw na pag-iingat niya sa buong pamilya, ano po. At tunay nga po na alam ko po na natugon na po na ng Panginoon aking kahilingan sa aking pong pamilya, aking anak, ang aking pong asawa na siya po ay ginagamit na rin po sa Panginoon. Kaya praise God po, no, napakabuti po ng Panginoon, walang imposible. Lahat po natin hinihiling ay Kanya pong tinutugon. Basta tayo po ay meron po tayong malapit po tayo sa Kanya na may pagpapakumbaba at tunay nga po na ang aming nga pong ang biyaya po ni Lord ay Kanya pong ibibigay sa ating pong lahat, sa ating pong mga pamilya. At yung nga pong napag-aralan namin kagabi, napakaganda po ano. Kaya ang biyaya ng Diyos, tayo po andito, nang tayo po ay nagkakasama, tayo po ay nag-aaral. Hindi po ito pag-aaksaya ng oras sa ating pong ginagawa. Amen. Pagka tayo po ay kakasama at lahat at tayo po ay kumakatok sa puso po lagi ng Panginoon at tayo po Kanya tinutugon dahil tayo po ay marami na po tayo na nag-aaral at nakikinig ng Kanyang mga salita sa araw-araw. Yun lamang po. Salamat po mga kapatid. Praise God po sa bawat Amen. isa. To the glory po, no? Salamat po mga kapatid. Ayan po, amen. Maraming salamat. Hindi ko na po kayo nakikita kasi umiikot kayo lahat sa akin. Pero praise God, salamat sa computer. Kaming dalawa lang ni Sis Maria. Kaya gusto ko kahit pa paano naka-open to. Ano po. Amen. Maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat, Ama. Tayo po ay manalangin. Lumapit tayo sa Panginoon. At iwasan din po natin yung, alam niyo po ba yung yun daw hindi paglapit sa Panginoon at pag hindi sa Kanya. And isang pwede rin maging dahilan ng pride. Ibig sabihin, hindi mo kailangan ng Diyos, kaya ko. 'Di ba? So, lumapit po tayo sa Panginoon ng may kababaang loob. Nagano nga po ako pala, bago tayo manalangin, mga salawikain, uso ba ang salawikain sa atin? Siguro naalala ko nun sa Pilipino, may mga Filipino subject natin nun. May mga salawikain. Nagtingin ako, ano ba yung mga salawikain sa atin sa Pilipinas? Ayan, mga salawikain. Sabi niya dito, kung marunong ka magtanong, matuto kang tumanggap ng sagot. Kaya pag tinanong mo, maganda ba ako at sinagot kang pangit, marunong kang tumanggap ng sagot. Nagtanong ka eh. Amen? Ang taong marunong magpakumbaba, laging tumatanggap ng biyaya. Okay. Magpakumbaba daw tayo ng ang biyaya ay patuloy na dumaloy. Hindi nakakahiya ang magtanong. Ang nakakahiya ay ang mawalan ng alam. Ouch! Maraming pretending, hindi alam, pero oo nga, no? Pero pag tinanong mo na, ay, hindi na alam. Mas nakakahiya kapag tinanong ka na, hindi mo may paliwanag. Kaya kapag hindi mo alam, magtanong ka na lang. Tayo po, no, sa atin lahat yan. Hindi lang ikaw. Ako din po kasama ako dyan. Lalo na po kapag nagtatranslate, di po ba? Matume, yung buong buod ng sinabi niya, alam mo, makukuha mo, magigets mo. Pero pag tinanong ka, words for words, ano nga ba yun? Di ba? Magtanong ka para wag mapahiya. Amen? Nakahiya pag nalaman na, ganun ka ng ganun, kala mo naunawaan, sabi, hindi ko alam. Di ba? Caught in the... ang marunong humingi, marunong ding magpasalamat. Ibalik natin ang lahat ng ito sa Panginoon. Lahat ng kalwalhatian, hindi po ito sa atin. Kaya salamat po, no, sa siyam na lepers, sabi ko mali yun, sa 10 lepers, isa lang ang bumalik, yung siyam, hindi nagpasalamat kay Hesukristo. Ang taong mapagpakumbaba, bukas sa pagtanggap. Ayan. Umamin ka na, tanggapin mo na. Amen? Kung hindi kikilos, na hindi makakahingi. Lalong walang matatanggap. Sige ka, mag-pray ka. Spiritual, pride yan. Pag di ka lumapit sa Panginoon at di ka humingi. That's
spiritual pride. Meron bang spiritual pride? Walang spiritual. Prideful ka talaga nun. Pag ganun. Tayo po. Ang hinihingi sa tamang paraan, tinatanggap sa tamang panahon. Ang dami din palang mga salawi kainan po sa Pilipinas tungkol sa paghingi. Amen. Ang hinihingi sa tamang paraan, tinatanggap sa tamang panahon. So, maling paraan, mabilis. Yun nga lang, at the end of the story, at the end of the day, failure, hurt, brokenness. Kaya maghingi daw tayo sa tamang paraan at matatanggap sa tamang panahon. God never lates. Never tarries. Kaya, perfect timing po lahat. Tayo po ay lumapit sa Panginoon. Tayo manalangin. Ama, maraming salamat po una sa lahat sa buhay ni Sis Maria na ginamit mo, Panginoon, na nagbahagi sa amin ngayon. At sinelyuhan mo ito, Panginoon, na kami po ay talagay humingi, maghanap, at kumatok. We don't have because we didn't ask. We didn't seek, and we didn't knock. Tulungan niyo po kami, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon, na lahat, Panginoon, ng mga desires ng aming puso, tingnan namin kung ito ay naaayon sa iyong kagustuhan para sa aming mga buhay. Maghingi kami, Panginoon, tanggalin na namin ang aming mga pride. Isuko na namin ito, maging mababa nawa ang aming mga loob. Give us, O God, a humble heart, a contrite spirit, upang kami lumapit sa inyo, Panginoon, nahingi ng nais mo. Hindi ang kagustuhan namin, kung hindi ang nais mo. Sapagkat kung ito ang nais mo sa aming buhay, certainly it will come to pass. Ito ay magaganap. Ito ay aming matatanggap in a perfect timing, O Lord. Alisin niyo po ang pride namin, Panginoon. Alisin niyo ang aming mga isipan na kaya namin ito, kaya namin solusyonan, kaya ito ng pinsan ko, kaya ng asawa ko, kaya ng kapatid ko. Nonetheless, mas kayang-kaya mo, Panginoon. Kayang-kaya mo, wala kang hindi kaya. Kaya naman, Panginoon, tulungan niyo kami, Panginoon, na sa iyo kami unang magtanong, sa inyo kami unang lumapit, sa inyo kami unang kumatok. Kayo ang katukoy namin, hindi ang kapitbahay, hindi ang kaibigan, hindi ang kahit na sino pa man, lalo na at hindi kapareho, Panginoon, ng paniniwala. Help us, O Lord, na tunay nga po na matutunan namin magpakababa sa inyo. Mag-humble kami sa inyo, maging humble kami, na ilapit sa inyo ang lahat ng pangangailangan namin. Lahat, yes. Sabi mo nga, seek first His kingdom and His righteousness. And all, when you say all these things shall be added unto you. Nakita namin sa Romans 8, wala po na nagkulang sa amin. Sabi din sa Psalms, wala na kaming hihilingin pa because everything was provided. I shall not want. Bakit po? Dahil nandyan na lahat. You provided everything. Inilagay mo na lahat ng pangangailangan namin. Una, kaligayahan, kaligtasan, katatagan. Ang sino mang maniwala sa Zion, hindi mapapahiya. At kami naniniwala sa inyo, Jesucristo, ipapahayag namin at hindi sila mapapahiya. They will see, they will experience your goodness, your love, your glory, your greatness, O Lord. Mararanasan nila kung paano namin ito naranasan. Wala kaming pera, masaya. May problema kami, masaya. Ano man ang pinagdadaanan namin, masaya pa rin because the source of our happiness, of our strength is you. Not the physical things na nakikita namin, hindi yung mga bagay na nasa paligid namin. Kung hindi nagmumula sa iyo, Panginoon, ikaw ang magpapatatag sa amin, ikaw ang magpapasaya sa amin, kulang man ang pagmamahal ng mga tao sa paligid namin, ikaw ang magpupuno ng pag-ibig na to. Kulang man kami sa pansin, ikaw, Panginoon, 100%, 24/7, 365 days. Oh God, nandyan ka, nakatutok ka sa amin, hindi kami nagkukulang ng pansin sa'yo. Maraming salamat, Panginoon. Ano man ang mga pangangailangan namin, you're always there, always ready to give to us. Tulungan niyo lang po kami na wag kami maging prideful, wag kami, Panginoon, maging spiritually blind, spiritually deaf, oh God.
Nawa, Panginoon, mabuksan ang aming mga matang espiritual upang hindi kami matakot sa mga kasinungalingan, mga panggugulat ng kaaway. Ang makikita namin, the fiery chariots, O God. Chariots na nandyan, nakapaligid sa amin, your soldiers, your warriors, protecting us. The mightiest angel, nandyan, nag-iingat sa amin, ginagwardyahan kami. God, open our spiritual eyes, O God, upang hindi kami mag-alala, Panginoon, na nakikita namin, alam namin na ang mga anak namin humahayo, laging may bantay na anghel. Guardyado nyo, Panginoon, iniingatan nyo, hindi dahil sa panalangin namin, hindi dahil sa kagustuhan namin, but because you love them too, the way you loved us, the way you helped us, you will help them. Dahil wala kang paboritong anak, lahat kami pantay-pantay. And you loved us, O God. Even though we were sinners, you sacrificed your Son for us to be saved, for us to be together with you, pagdating ng panahon. Wala kang hindi gagawin dahil binigay mo na ang pinakamatinding sakripisyo that no one can ever think. Kaya naman yung maliliit na bagay, imposibleng hindi nyo pa maibigay. Compare to the life of Jesus, may hihigit pa ba doon? Tulungan nyo kami huwag mag-doubt, huwag kaming mabulagan, huwag kaming madala, Panginoon, ang mga sabi-sabi, Panginoon. Tanging sa iyo lamang kami magtiwala. Ang mga bulong ng kaaway, manatiling bulong at madala ng hangin. Never allow it, O God, na makapasok sa puso't isipan namin, makagawa kami ng mga desisyon dahil lang sa aming mga emosyon. Protect us, O Lord. Kung paano mo iniingatan ang aming mga anak, si Achilles, the desire of kapatid namin na si Maria, specifically, you gave it to her, even though she's feeling unworthy. And that's the faith, and that's our right. Nakita namin talaga na tunay na kami anak ng Diyos. Kami po ang iyong mga anak. Ako si Jeanette, si Maria, andito po si Ma'am Joyce, Chang Emily, si Marie, tinawag mo sila, kayo ang nagbigay ng pangalan sa kanila. Si Sis Mai, Sis Rhea, Panginoon, Sis Eden, O God, Sis Eden, si Sis Ana, Ate Lily, si Ate Ana, Sis Maridel, Panginoon. Si Ate Ging, Panginoon. Ako, Panginoon. Hallelujah. You gave us the name. You call us in our name, O God. At alam mo, Panginoon, na namatay si Kristo, ibinigay mo siya para sa amin. Even while we were sinners. Wala pa po kaming ginagawa para sa inyo. Minahal mo na kami. How come now that we accepted and believed in you? Walang mababago sa pag-ibig mo, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, kay Sis Eva, you called her by her name, kay Sis Ruby, kay Sis Elizabeth, Panginoon, kay Sis Karen, Panginoon, kay Brother Paz, kay Sis Cathy, maraming salamat, kay Mimi G, Panginoon. You called us by our name to follow you, to experience your love, to experience your truthfulness, gratefulness, and faithfulness. Lahat po ito, Panginoon, ang bunga ng siyam na bunga ng Banal na Espiritu mararanasan namin because we are grafted in you. Lahat, Panginoon, iisa na tayo. We were crucified, buried, and died, and rose up together. And now, we are different. Hindi na po kami ang nakikita. It's you, O Lord, because we are the righteousness of God because of Jesus. To those who believed in Zion, hindi po mapapahiya. Katulad ng sabi nga po, kanina, I lived for how many years? Naging bata hanggang matanda, wala pa siyang nakita ng anak ng Diyos ay na-forsaken, iniwanan, never left behind. Kaya mga kapatid, magtiwala po tayo, be confident, tayo po'y lumapit sa ating Ama, hindi niya tayo bibiguin. Prayed specifically, certainly, God will give it to you the way we ask it. Amen po. Sabi po kanina ni Sis Maria, God, I want a house, I want an apartment, gusto ko sa 8th floor, at kailangan ko ng pinansyal. Wala ang aking kabiyak. And everything was provided. Hallelujah. Purihin ka, Ama. Salamat sa katapatan mo, kabutihan mo, pagmamahal mo, kahit na kami is unworthy.
We are not worthy to receive all those, O God, pero pinaparanas mo sa amin dahil sapat na ang pagmamahal mo upang maging dahilan para kami ay tugunin ang aming mga panalangin. Maraming salamat po sa mga taong marunong humingi at tumanggap. Dapat marunong ding magpasalamat. Ibinabalik ko po ang lahat ng papuri at pagsamba sa tanging pangalan mo, Jesus. Amen and amen. To God be all the glory. Thank you so much for 21 souls na kasama namin ngayon. At sa ating, hindi ko po nakikita kung sinong nanonood. Si Serena, good morning po. At sa, may nakalagay dito, may nanonood, but I can see her name. Pero, sino man po ang nanonood ngayon at manunood pa, be confident. Anak tayo ng Diyos. Kung hindi mo pa nararamdamang anak ka ng Diyos because you felt like, I'm dirty, I'm not worthy, I'm a sinner, God is calling you. Just by believing and accepting Him, you will be. Sabi po sa Romans 1:12, sino daw po ang tumawag sa Kanya, tumanggap sa Kanya, may karapatan ng maging anak niya. Pwede na niyan tawagin si God na tatay. Amen? Mag-PM lang po kayo kung paano, if you don't know how, at sasagutin po namin kayo. Kahit po sino sa amin dito, nakikita niyo po sila sa live, ay hindi, dalawa lang pala sa live, pero po, pwede rin po kayong mag-PM. At yung nandito sa GC kasi nandito po kami. Pag meron po kayong mga kailangan yung prayer of acceptance para po maging anak kayo ng Diyos. You need to confess it publicly that I believe and accept. I believe the good news. Ano po ba yung good news? That Jesus died for our sins. Yes po, just by believing na yung pagkapako niya sa krus, inako na niya yung sumpa na dapat para sa atin at pinatawad na niya ang ating mga kasalanan. If you can believe that, your sins are forgiven. Na siya po ay inilibing, hindi na natiling patay. Nabuhay po siya after 3 days he rose again. And that's the proof of our redemption. Hindi siya na natiling patay. Nabuhay po siya and we rose again together with Him. Amen po. Pag kaya mong paniwalaan yan, the power of the cross will take effect in our lives. Yes po, you are saved already. Amen po. And if you can confess that, kung hindi nyo po kaya, we can pray together. Sabihin nyo lang po, mag-PM lang po kayo. And then, we will pray for you. Amen po. And voila, you're a Christian. Pero hindi po ibig sabihin nun, you are changed. Totally, completely. Spiritually, you are saved, but our soul needs changes. And that will take process. Amen po. Kaya nga po, wag kayo magtataka kung bakit sinabi nyo, yung kapitbahay ko Kristiyano daw, tingnan mo nga ang paraan ng pamumuhay. Slowly po yung pagbabago niya. Amen? Because the Holy Spirit is not gate crusher. Hindi po niya tayo basta na lang ganon, binago. Ngayon, ang AI, kaya mo na magpalit ng damit, kaya mo na mag long dress, kaya mo na magpalit ng muka, in an instant. Ganon ang AI. Pero si God, hindi po. He respects. Kung hindi natin kaya, okay lang anak, dahan-dahan. Hindi ko pa kayang ibigay to. Yung 1% ko, okay lang. Hindi ko na agawin. Dahil ang gusto ng Diyos, ibigay natin. Baguhin mo ako. I offer my life to you. Lord, I offer my life to you. Ayan. Everything I will do, this is for your glory. Amen. Hallelujah. Hindi po siya gate crusher. Nire-respeto po niya tayo. Kaya, don't worry. Our spirit are saved. Pero yung pong kaluluwa natin, dahan-dahang mababago. Kaya, it's a process hanggang tayo po ay huminga ng huling hininga. Amen? Amen po. Ibig sabihin po habang buhay. Amen? Habang buhay tayo tutulungan sa samahan ng Panginoon. To God be all the glory po. Maraming salamat. At kung sino pa po ang may mga time na pwede pa pong makasama natin, makapagbahagi, makapag-encourage sa ating mga kapatiran, I appreciate po. At sa kung wala naman po, may trabaho, sa atin Liliata, nasa work na. Dito pa. Ayan. Nasa car.
Ayan po, maraming salamat. Sabi nga ni Brother Paz, nag-uunahan, nakataas ang kamay. Para mag-share. Hello! Ay, ang ganda! Kasama niya si Ryusuke. Ay, si Ryusuke. Si ano pa? Si Ate Leia. Ayan. Good morning po. Have a blessed day. Ayan po mga kapatid, maraming salamat. Kita-kita po tayo mamayang gabi. Meron po mga gawain every Monday to Saturday po. Meron tayong mga iba't ibang platform po yan. Meron po tayong pag-aaral ng Biblia Monday to Saturday at sa umaga din po, may iba-iba din pong platform Monday to Saturday din po. Ayan. PM lang po kayo if you want to join and we will join you sa group. Amen po. To God be all the glory. Have a blessed day. Believe po mga kapatid. Ask and you will receive. Seek and you will find. Knock and it will be open to you. Have a blessed day po.